Blessed House Property PH, I'm Eman Guerrero. Today, samahan niyo po akong i-house tour kayo dito sa Retiro. And makita nyo itong kanto ay di masalang na. Ito po ay malapit lamang sa Chinese Gen. Kung naghahanap po kayo ng unit or townhouse investment na malapit lamang sa Chinese Gen, pwede nyo po itong i-consider. Papunta po ng Laloma, Quezon City, and Sampaloc, Manila. Tara po! Tired trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. Ito naman po yung ating car garage. So mapapansin nyo, medyo malapad siya. Kayang-kaya pong makapagpasok ng van, even pick up. Pero kung gusto nyo dalawang sasakyan ang ilalagay nyo, isang SUV and isang sedan. Yan. Dahil ito po ay may lot area na 75 square meters to 85 square meters with a floor area of 140 square meters approximate. And ito po ay may 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 car garage. And isa po sa masasabi ko na kagandahan ng property na ito po ay malapit lamang sa Chinese Gen. Pwede nyo pong lakarin dahil yung kanina pinakita ko, Dimasalang na po yun. And sa kabilang side po yung Laloma, Retiro. Yan, papuntang Sampaloc, UST. Napakalapit po. Very accessible yung ating property. Daan din po sa unit na ito, hindi po siya mainit. Ito po ay Morning Sun na property. Dito naman tayo sa kabilang side. Pwede kayo maglagay dito ng hose nyo para sa parking, pang car wash nyo. Kung mapapansin nyo, yung ating car garage or yung ating property ay elevated na. So, hindi na kayo problema in case na may mga dumating na malakas na bagyo, tuloy-tuloy na ulan, or even magtaas pa ng kalsada. Hindi nyo naisipin pa na mahihirapan yung inyong property. Yan. So, ito naman yung ating gate. Kung kayo naman po yung makakabili nito, pwede na lang kayo magpalagay pa ng additional po dito or pabubungan nyo pa po dito. Yan. Pasok na po tayo sa loob. Alright, pasok na po ako. So ito naman po yung ating living space. Kung mapapansin nyo, maluwag and malapad siya. So hindi kayo mahihirapang mamili ng ilalagay na sofa, ng table, ng chairs, even yung TV nyo, pwede nyo ilagay dito or dito sa kabila. Kasi nga po, ito nga po ay may lot area na 75 to 85 square meters lot area. Diba? Ang luwag. Then, high ceiling siya, so hindi mainit. Plus, morning sun po. Sa mga naghahanap po ng property na morning sun, pwede nyo po ito i-consider. Yan. Plus, may malaki tayong sliding window. Sakaling gusto nyo lang pong may pumapasok na hangin, pwede nyo rin po palagay ng screen para di makapasok yung mga langaw, alikabok. Palagay nyo na lang din po ng grills. Yan yung ating main door. Solid wood. Ayos naman. Even yung ating mga switches. Naka-install na maayos. Naman yung space natin para sa ating rep. Kahit malaking rep po, kasya. Dahil malaki naman po yung ating lot area, yung ating space, yung ating stainless sink, faucet. Tapos may mga patungan na rin tayo dito para sa ating mga condiments. Ito po ilaw, may outlet. Sakaling lalagay kayo nyo, cooktop nyo. Dito nyo po ilalagay yung tangke. Dito po pinakaalat na po dito.
Tapos may cabinet na rin tayo. Dito sa taas. Dito rin sa baba ang inyong mga kaldero. Tapos may pull out tayo dito na drawer. Para sa mga utensils. Kahit sa taas pwede po kayo makapaglagay. May sliding window na rin po dito kung sakaling mausok ang inyong niluluto. So, pasukin natin to. Ano ba meron dito? So, pagpasok nyo dito, ang luwag pa po. Pwede pa nga siyang maging isang bedroom pa. If meron kayong mga maids or driver, pwede nyo pagawa ng kwarto. Luwag oh. Sayang naman kung gagawin lang nating laundry area. Ang luwag po ng space natin dito sa likuran. Tapos may faucet na rin dito. May malaki tayong drainage. Dito po yung outlet nyo para sa inyong washing. Yan. Ang luwag ng space na to, pwede nyo na lang pabubungan, tapos palagyan nyo ng kwarto. Yan o. Maayos pa. So dito naman, may common bathroom tayo. May lavatory. Ito po may lagay ng tissue. Yung ating water closet. Even yung shower po. Kasi pwede tayong maligo dito. Tapos may ventilation. May abang na rin po para sa ating exhaust fan. Tapos may ilaw na. Tapos may drainage kasama nilagayan ng sabon. So paano? Tara, akit na tayo sa ating second floor. Pag-akit naman natin sa ating second floor, so tamang-tama lang po yung rise ng ating hagdan. Hindi ganun kahirap akyatin. Tapos sa ating wall, nakapaglagay pa tayo dito. Isang wall lang. Sakaling kulang yung ilaw doon, nakapaglagay tayo dito. Yan. High ceiling po yan. Pwede kayong maglagay ng drop light chandelier. Pasok natin isang unit, isang kwarto pala. Ito na ang ating bedroom number 1. Dito sa ating bedroom number 1, para na siyang master's bedroom sa laki. Yun ang masabi ko. I-bend tayo dito. Sliding window. Malaking panel. Yan. Papansin nyo yung luwag, no? Ang laki. Pwede dito nyo ilagay yung bed. Pag ganyan. Pwede rin dito. Pero tingin ko dito dahil may outlet. Both side naman may outlet. Tapos high ceiling. And kung marami po silang kids, pwede po kayo maglagay ng dalawang bunk bed. Kasya po. Doon, dito sa kabila. Dito naman sa kabila, ito yung ating malaking cabinet. Marami silang mailalagay na damit dito. Pwede nyo na lang palagyan ng hangeran dito para sa mga uniform, mga panlakad. Dito rin, daming mailalagay na damit. Saka taas din, pwede yung maglagay ng mga hindi gaano nagamit na gamit. Naman yung ating malaking sliding window. So kung gusto lang nila ng hangin galing sa labas, buksan lang nila to. Tapos pwede nyo palagyan ng grills para sa ating security. Ganun din yung ating AC unit dito po. May abang na rin po ng saksakan dito. So ayan, tara, doon na tayo sa bedroom number 2. Ito namang bedroom number 2 natin na located sa middle. Ayan. Even ito maluwag pa. Kasya po ang single bed po dito. Tapos nakapaglagay na rin tayo ng isang malaking cabinet. Ito po. May outlet. Then abang para sa ating split type aircon. May window na rin po dito. Ayan, no? Marami kayong magagawa dito sa ating bedroom number 2. Ganito po yung layout niyan. Bedroom number 1, malapit sa hagdan, middle.
And dito po yung ating common bathroom at yung ating master's bedroom. So bago yan, pasukin natin yung common bathroom. Ito naman sa ating common bathroom, may pedestal tayo dito na lavatory, water closet, shower. Yan, may maliit na wall niche para sa sabon and shampoo. Tapos may partition na rin tayo dito sa ating flooring para hindi bumabalik yung tubig. Ayan. So, ayan. Dito na tayo sa ating master's bedroom. Ayan. Ito na yung ating master's bedroom. Skwalado, maluwag, kasyang-kasya ang king size na bed. Sorry. Ulit. King size na bed. And dito po ilalagay kung lalagay po kayo ng TV. Tapos dito po yung ating headboard. Sa kabila may cabinet na rin tayo dito. Pwede pa kayo makapaglagay ng vanity. Ano dito? Table, mirror, or study area. Working station pwede rin. Dito naman located yung ating butas para sa window type AC. Ito po yung saksakan. Pwede rin po kayo magpalagay ng split type AC unit. Dito na lang po para hindi mahaba yung kainin ng metro ng copper tube. At yung ating 4 panel na sliding window. Pwede nyo buksan yan tapos maglagay na lang kayo ng curtain dito, pwedeng blackout curtain or yung ating blinds. Tapos ang kagandahan sa property natin, ngayon nga hapon, Sunday, hindi maingay, walang gaanong mga nakaharang sa kalsada, tapos wide road pa. Ang gandang location ng property natin. Ayun ng ating house tour vlog. Kung nagustuhan nyo naman po yung ating house tour, pwede nyo po akong i-message sa aking number. Ito po, 0969-565-7127. Ganun din sa aking social media account, Blessed House Property PH. Available po ito dito sa Facebook, TikTok, and YouTube. Yan. Ito po ay 3 pang available. Pwede pa kayo mapamili. At ang kagandahan sa property natin, ayan, tahimik, wide road, and hindi binabaha. Kung naghahanap po kayo ng malapit lang sa Santa Cruz, kung Chinese dyan ang hanap ninyo, pwede na pong lakarin. Ang lapit lang po. Ayan, tapos Retiro, La Loma, and UST, malapit lang din po dito. Ayan, ito po yung quick recap ng ating unit. Ito po ay may lot area na 75 to 85 square meters. Floor area of 140 square meters approximate. 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 car garage, high ceiling. Ayan. Naka-elevate na po yung ating parking. Hindi kayo mag-worry if may mga bagyo, malalakas na ulan na dumaan. Even nakaabang na rin siya sa pagtaas ng kalsada. So ano pa hinihintay nyo? Message na po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pwede nyo po akong i-follow, subscribe sa aking YouTube account. Malaking tulong po yun. Salamat po. God bless po. Hintayin ko po yung message nyo. Schedule na po tayo ng viewing. God bless.